Ayun, isang magandang umaga po at good morning sa ating lahat sa ating morning devotion. Ayan, 2024. Ayan, ang pamagat po ng ating morning devotion sa umagang ito ay public praying and praying for the authorities. Ayan, namatagpuan ito sa 1 Timothy 2:2-3. Pero isama na po natin ang 1 Timothy 1:2-3. Ayan, para po mas maganda. Ito po ang sinasabi. Unang-una nga, sa lahat ng mga bagay ay inaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Yan. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kamanalan at kahusayan. Ayan, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ayan. Ayan, alam po ba natin yung public praying? Yan. Sabihin, mananalangin tayo sa harap ng maraming tao. Mananalangin tayo pagka nahingan tayo ng isang panalangin sa ng isang kongregasyon. Yan, kailangan hindi tayo nahihiya. Kasi unang-una sa lahat, hindi ka ikinahiya ng Diyos. Pinatawad tayo ng ating Panginoon. Di po ba? Pero sa umaga pong ito, talaga pong may share po ako sa inyo na ano ba ang susi na isang mabisang panalangin? Ano po? Ang bawat tao ay nagnanais na maging mabisa ang kanilang panalangin at dahil dito, nakatuon ang kanilang pansin sa resulta ng kanilang panalangin at nawawala ang kanilang atensyon sa mga kahangahangang pribilehiyo ng pananalangin. Ang makipag-usap ang taong gaya natin sa manlilikha ng sangkalawakan ay isang kahangahangang bagay. Ang higit na kahanga-hanga ay ang katotohanan na dinirinig niya tayo at gumagawa siya para sa ating ikabubuti. Ang unang bagay na dapat nating malaman tungkol sa isang mabisang panalangin ay nagdusa at namatay ang ating Panginoong Hesukristo upang gawing posible para sa atin na makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos upang sumamba at manalangin. Yan, sabi nga sa Hebrews 10:19-25. Bagamat makikita sa Biblia ang maraming katuruan tungkol sa mga pamamaraan sa paglalim na pakikipagrelasyon sa ating manilikha, ang mabisang manalangin ay hindi na napag-aaralan. Sa halip ito ay may kinalaman sa kung sino ang nananalangin. Sinasabi sa Biblia, kaya nga ipagtapat ninyo ang sa inyo, mga kapatid, ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yan, kailangan matuwid. Santiago 5:16. At ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig. Ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. Yan. 1 Peter 3:12 at Psalms 34:15. At muli, sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Kawikaan 15:8. Dahil sa panalangin, iniligtas ng Diyos si Daniel sa kulungan ng mga leon. Yan sa Daniel 6:11. At sa ilang, nakinabang ang bayan ng Diyos dahil sa panalangin ni Moses. Yan, nung sila'y umalis, Exodo 16-17. Ang matyaga at maalab na panalangin ni Hannah ay nagbunga sa pagsisilang kay Propeta Samuel. Yan, matalas sa 1 Samuel 1:20. At naging dahilan maging ng pagyanig ng lupa ang panalangin ni Apostol Pablo. Gawa 16:25-26.
Malinaw na malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. Ayan, matatagpuan sa Bilang 11:2. Kailangan nating tiyakin kung ang ating mga panalangin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At lagi naman tayo nananalangin ng ganun eh. Lord, kayo po ang bahala sa amin. Nawa po ay ang aming panalangin ito ay naaayon sa iyong kalooban. Laging ganun po ang sinasabi natin, di po ba? Sabi nga sa 1 John 5:14-15, ang pananalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos sa esensya ay pananalangin para sa kagustuhan niya sa atin at makikita natin ang kanyang inihayag na kalooban para sa atin sa buong kasulatan. Kung hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, pinapaalala sa atin ni Pablo na maaaring magtiwala sa banal na espiritu. Kasi pag pumikit ka, alam mo lahat ang ipapanalangin mo. Sigurado yan. Ang mga anak ng Diyos upang mamamagitan para sa kanila at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan, sabi nga sa Romans 8:27. At dahil nalalaman ng banal na Espiritu ang isipan ng Diyos, laging naaayon ang kalooban ng Diyos ang iluluhog ng Espiritu para sa atin. Yan. Bilang karagdagan, ang panalangin ay isang gawain na dapat na normal at patuloy na ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Kada galaw natin, kada anong gawin natin, put God first. In the sense na idaan natin sa panalangin. Lord, bago ko gawin to, patnubayan niyo po ako sa gagawin ko na dapat ay tama at malinis ang aking puso. Yun, ganun po. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17. Yan. Sa Lucas 18:1 naman, halimbawa, sinabihan tayo na manalangin ng walang humpay at huwag manghinawa. Yan, walang sawang pananalangin. Ngayon din naman, dapat nating ipaabot ang ating mga kahilingan sa Diyos ng may pananampalataya. Yan. Prayer with faith. Yan. Na may pasasalamat, may espiritong nagpapatawad sa iba sa pangalan ni Jesucristo at gaya na ng nasabi sa itaas na may pusong tama sa harapan ng Panginoon. Santiago 5:16. Ang ating pananampalataya, hindi ang haba ng ating panalangin ang nakalulugod sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat na nagpahanga sa Diyos sa pamamagitan ng ating katalinuhan o kagalingan magsalita. Yan. Ito ay dahil nalalaman ng Diyos ang ating pangangailangan bago pa man natin hingin ng mga iyon sa Kanya. Sa Matthew 6:8. Kaya sa ating mga Kristiyano, kailangan pag nanalangin tayo, lagi natin sabihin, i-claim mo na natanggap mo na kung ano man ay pinanalangin mo. Ganun lagi tayo kasi alam naman natin na bago pa natin hingin kung ano man sa Panginoon, bagay man ito o pangyayari o kung ano man, alam natin na alam na ng Diyos na kailangan natin yun o hindi. Gayon din, dapat natin tiyakin na wala tayong kasalanang itinatago sa ating puso kung tayo'y mananalangin. Dahil ito ay hadlang sa isang mabisang panalangin. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yan. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ayan, Isaiah 59:2
Awit 66:18. Sa kabutihang palad, kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan, 1 John 1:9. Ang isa pang hadlang sa isang mabisang panalangin ay ang pananalangin sa udyok ng makasariling hangarin at maling motibo. Yan. Ang humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Yan. Santiago 4:3. Hadlang din sa mabisang pananalangin ang pagtanggi sa Diyos at hindi pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ayan, tumunod muna tayo. Kailangan mo natin sumunod kung ano man ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Tulad nga ngayon ay time natin ngayon para mag-disciple. At bago tayo makahayo, sumunod muna tayo sa kanyang iniuutos na bago tayo mangaral, ay mag-aral muna tayo. Pag-aralan natin kung ano ating ipapangaral. Dahil yan talaga ang tamang para hindi kulang. At kung sila man ay magtanong, hindi mali ang ating isasagot. Ayan. Sabi nga, ayan, hindi pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayan. Pagbibingi-bingihan sa sigaw ng mga nangangailangan. Yung parang bingi ka na nga, bulag ka pa. May nakita ka ng nanghihingi. Pag-iisipan pa natin ng, nakaw, sindikato mga yan. Ay nanghihingi, nakita mo naman, nagugutom, walang Siyempre, kahit pa paano, abutan natin. Kasi, pag nag-judge agad tayo, na ganito, ganyan, dapat, kung isa kang Kristiyano, ay dapat ay talagang yung puso mo. Kung ano man siya, kung saan man siya galing, at alam natin na nangangailangan, kung meron naman din tayo ibibigay, ay bigyan na natin. Yan. Yan sabi nga, pagbibingi-bingihan sa sigaw ng mga nangangailangan. Yan. Kawikaan 21:13. Yan. Ang mabisang panalangin ay isang paraan upang mapalago ang ating relasyon sa ating Ama sa langit. Kung mangangaral at susunod tayo sa kanyang mga salita at magnanais na bigyan siya ng kasiyahan, inaanyayahan tayo ng Diyos na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo noong panahon ni Josue. Yan. Sa Josue 10:12-13, na lumapit ng may katapangan sa trono ng kanyang biyaya at manalangin ng may buong pagtitiwala na ipagkakaloob niya sa atin ang kanyang habag at biyaya sa panahon ng ating pangangailangan. Yan, Hebreo 4:16. Ayun po, nawa po may natutunan tayo sa ating kaunting binahagi sa umagang ito sa ating morning devotion. Alam po natin, ang panalangin ay magiging mabisa lang. Unang-una nga, sabi nga sa mga talata, unang-una wala kang itinatagong kasalanan kasi hadlang yon. Hihiling ka na para lang gagamitin mo sa kalayawan. Ang kailangang hihingin mo ay yung talagang kailangan mo. Kung ito man pananalapi, ay sabi nga ay ibibigay sa iyo kung paano mo ito makukuha. Halimbawa, nagkalakal ka o binili ng mahal yung kalakal mo. Isa yung pagpapala. Kasi ang ini-expect mo, halimbawa nagkalakal ka ng saging ay 20 pesos lang, ay binayaran sa iyo ng 100. Di po ba malaking pagpapala po ang ganon? Kumbaga, yung panalangin mo ay isipin mo lagi na na-claim mo na kung anong hiniling mo sa ating Panginoon. Kaya huwag po tayong mahihiya sa lalo na sa mga public praying
na panalangin ka ng biglaan sa harap ng maraming tao, 'yan. Tsaka yung praying for the authorities, 'yan. Kailangan talaga una sa lahat ay malinis ang puso at walang hadlang 'pag tayo nanalangin. At walang hihilingin na dahil lang sa kalayawan. Hihilingin mo 'to dahil kailangan ito ng iyong pamilya, ng iyong kapatid, at yung mga taong nangangailangan talaga na nais mong tulungan. Ano? Yun lang po at marami po salamat at sa umaga pong ito ay God bless po ulit tayong lahat at nawa ay mayamang biyaya at maraming biyaya ang ating matanggap sa bagong taon na ito ng 2024. Nawa po sa ating discipleship program ay makiisa tayo at lalong-lalo na itong ating gagawin ito ay bagay na dapat matagal na nating ginagawa dahil matagal na tayong Kristiyano. Ito yung paghayo at matuto tayo. Sa ating paghayo, matuto tayong mangaral at pamalakaya ng bagong kaluluwa na wala pa sa Kanya. Maraming salamat sa inyo at good morning po and God bless.